Masaya si Jehovah sa langit ngayon kasi napagmamasdan niya ulit yung mga matatamis nating mga ngiti at nakapagpatibay ng mga kamustahan ngayong gabi sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah dito sa United Parañaque Sukat Congregation. Kaya angkop lang na purihin natin siya sa pamamagitan ng pag-awit. Kung angkop, tayo po tayo. Awitin natin ang awit bilang 146. Ang pamagat, lahat ng bagay ay ginagawang bago. Halaw sa Apokalipsis 21:1-5. Pagkatapos, opening prayer natin si Brother Vince Daulong. Pakisuyo sa awit. Salamat Brother Vince Daulong sa taus-pusong panalangin na iyon. Excited ulit tayo. Nananabik tayo sa mga paalaala ni Jehovah ngayong gabi. Ano yung mga aabangan natin sa pulong ngayong gabi? Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, tanong, sino yung babae na tinutukoy ni Isaias sa Kabanata 60? Sa maging mahusay sa ministeryo, tingnan natin, paano natin i-a-apply sa ministry ngayong linggo yung mga bahagi ng mga estudyante?
Pamumuhay bilang Kristiyano. Pakinggan natin maigi, panoorin natin yung 2026 ikatlong update ng Lupong Tagapamahala sa local needs. Nasubukan nyo na bang maglakad sa ibabaw ng tubig? Tingnan natin ano yung mga aral sa panahon ni Jesus. Bueno, pakinggan natin si Brother Ezel Magpili. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, ang paksa niya, bumangon ka, o babae, magpasinag ka ng liwanag. May ilang mga talata sa Biblia na para bang tinutukoy nitong persona ang isang bagay na wala namang buhay. Ito ay tinatawag na personifikasyon na isang figure of speech. Isang halimbawa sa Isaias 60, Kabanata 1 at 2. Isaias 60 verse 1 and 2. Itong sabi, bumangon ka o babae, magpasinag ka ng liwanag, dahil dumating na ang iyong liwanag. Sumisikat sa iyo ang kaluwalhatian ni Jehovah, dahil tatakpan ng kadiliman ng lupa, at ng makapal at maitim na ulap ang mga bansa. Pero sisikat sa iyo si Jehovah, at makikita sa iyo ang kaluwalhatian niya. So, yung babae na tinutukoy sa teksto na to, sino ba to? Ito ba ay babae, karakter sa Bible? Hindi. Hindi ito literal na babae. Sumasagisag ito sa Sion o Jerusalem, na nooy kabisera ng Huda. Huwag po tayong malilito sa dalawang to. Ang Jerusalem, ito yung literal at historical na pangalan ng lungsod. Habang ang Sion naman, tumutukoy din to sa Jerusalem, pero more on sa spiritual na paraan. Pareho lang yung dalawang yan. Pag-usapan natin yung teksto. Alamin natin kung kailan at paano nagpasinag ng liwanag ang Jerusalem sa spiritual na paraan. Noon kasi, yung Jerusalem, pati yung templo nito, nawasak. Wasak to sa loob ng mahigit 70 taon, 70 years. At ito nangyari habang tapon pa yung mga Hudyo sa Babylonia. Maituturing yung lungsod noon nung panahon na nasa spiritual na kadiliman kasi bagsak na bagsak talaga eh. Pero hindi kalaunan, natalo ng mga Medo at Persiano ang mga Babylonia at dahil doon pinayagan na silang bumalik sa kanilang bansa at naging posible na ulit na ibalik yung tunay na pagsamba. Kaya noong 537 BCE, bumalik na po sa lungsod ang isang grupo ng tapat na mga Israelita. Ano yung ginawa nila? Nagsimula na ulit silang maghandog kay Jehovah at itayo yung templo. So sa ganung paraan, sumikat ulit yung liwanag o yung kaluwalhatian ng Diyos na Jehovah. Isa lang po yan sa maraming hula na binanggit sa buong Kabanata 60 ng Isaias. Pero ang tanong, lahat ba ng hula na nandito ay natupad nung panahon na yon? Ang sagot po ay hindi. Maraming hula dito ang hindi natupad. Isa-isayin natin. Sa chapter 60 verse 10 to 14, ano ba yung sabi doon? Hindi ba nun, ang mga dayuhan at yung mga leader ng mga relihiyon ay maglilingkod at yuyukod sa Jerusalem. Sinabi rin na yung bansa na hindi gagawa nun ay mawawasak ng lubusan. Sinabi rin na yung pinto ay mananatiling bukas. Nangyayari ba yun? Hindi. Ang pintuan sa Jerusalem ngayon pwedeng buksan at isara paggabi. At yung mga hindi naman sumusunod ay hindi naman wasak. Isa pa, sa verse 19 at 20 naman, sabi, hindi ba nun, hindi nakakailanganin ng araw at buwan kasi si Jehovah na yung magiging walang hanggang liwanag nito. At sa huling part, sabi, no, matatapos ang pagdadalamhati mo o tumutukoy sa lungsod. Nangyayari din ba yun? Hindi pa. At sa 21 naman, sa verse 21, sabi, magiging matuwid ang buong bayan at magiging may-ari sila ng lupa magpakailanman. Pero natupad din po ba yun? Hindi rin. Ano ba yung ginawa ng mga Israelita? Hindi kalaunan, ginawa nila, nag-asawa sila ng mga babaeng banyaga o mga hindi naglilingkod sa Diyos. Sa paggawa na yun, pinakita nila na hindi sila nanatiling tapat sa Diyos na Jehovah.
Isa lang yan. Ano pa yung iba nilang ginawa? Naghandog sila sa altar ni Jehovah ng mga maruming pagkain. Pati ng mga hayop na bulag, pilay, o kaya may sakit. Isang malinaw na paglapastangan sa pangalan ng Diyos na Jehovah. Di ba kaya nga sinabi dito, kung sila ba ihahandog nila yun sa gobernador, matutuwa kaya ito? Matiyak ang sagot na hindi. Ito ay isang pambabastos sa Diyos na Jehovah. Isa pa, tinakwil din po nila si Jesucristo, ang Mesyas. Kaya nangyari, noong 70 CE, nawasak ulit yung Jerusalem at yung templo nito. So, ibig bang sabihin nito, mali ang Diyos na Jehovah sa mga hula na yon? Hindi. Ang sagot ay hindi. Ang ibig sabihin nun, hindi layunin ni Jehovah na matupad ang mga hula na yon ng lubusan sa sinaunang Jerusalem. Nakahula rin po sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27 yung ginawa nila na pagtakwil kay Jesus na Mesyas. So malino yon na hindi talaga ito ang layunin ni Jehovah na mangyari noon. Kung hindi yun mangyayari noon at hindi nangyari nga noon, ibig sabihin ba nun sa panahon natin ito matutupad? Ang sagot ay oo. Pero basahin muna natin yung sa Galatians chapter 4 verse 26. Sabi dito, pero ang Jerusalem sa itaas ay malaya, at siya ang ating ina. So, sino tong Jerusalem sa taas? Ito pong Jerusalem sa taas, tumutukoy ito sa makalangit na bahagi ng organisasyon ng Diyos. Binubuo ito ng tapat na mga espiritong nilalang. Ano naman yung anak nito? Ang mga anak ng Jerusalem sa itaas, kinabibilangan nito si Jesus at yung 144,000 na pinahirang Kristiyano na tinatawag ding Bagong Jerusalem. Okay, so ang Jerusalem sa itaas, ito yung makalangit na bahagi ng organisasyon ng Diyos. At ang anak nito ay binubuo ng Bagong Jerusalem ng 144,000 kasama si Jesus. Ang 144,000 ulit, ito yung maghahari kasama ni Jesus. So ano ba yung papel ng Bagong Jerusalem na ito sa hinaharap? Kapag ang isang pinahirang Kristiyano ay namatay o natapos na ang buhay dito sa lupa, magiging bahagi na sila ng Bagong Jerusalem sa langit bilang mga hari at saserdote kasama po ni Jesucristo. Ano ba yung gagawin nila dito sa lupa? Tulad ng makikita natin sa artwork, magdadala sila ng malaking pagbabago dito sa lupa. Kung paano ang Jerusalem noon, ang Israel naging sentro ng pamamahala, ang Bagong Jerusalem naman, sila naman yung magiging sentro ng pamamahala sa bagong sanlibutan. Salamat po sa artwork. Tapos, sa pamamagitan ng Bagong Jerusalem, magdadala sila ng pagpapala sa mga tao kasi sa pamamahala nila, ang mga tao ay palalayain sa kasalanan at sa kamatayan. Ano pa yung gagawin nila? Meron din silang layunin pa eh. Ito yung proseso ng pagbabalik sa dati ng lahat ng bagay. Ano ba yung kalagayan ng lupa dati? Di ba, paraisong lupa? Kung nasaan sila Adan at Eva? Ang layunin nila ay ibalik ito sa dati. At ang bagay na to ay babalik pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. So hindi ito instant na mangyayari, ano? Step by step itong gagawin. Kasi napakarumi na ng, di ba? Alam natin kung gaano nakarumi yung mundo natin sa ngayon. Kaya kailangan itong 1,000 taong paghahari ni Kristo. So sa madaling salita, ang hula ni Isaias, hindi ito nakafocus sa kung ano yung mangyayari noon. Hindi porket hindi natupad yung ibang hula ay hindi na totoo yung hula na binanggit ni Isaias tungkol kay Jehovah. Mas nakafocus yung mga hula dito sa mangyayari sa hinaharap at sa pag-unlad ng organisasyon ng Diyos na Jehovah. Mula sa paglayan ng mga pinahiran noong 1919 hanggang sa ganap na pagbalik ng paraiso sa lupa sa ilalim ng Bagong Jerusalem.
Kaya tayo mga kapatid, mga kaibigan, sikapin po natin na lahat tayo ay makatawid sa bagong sanlibutan para masaksayan natin kung paano mamahala ang bagong Jerusalem at kung paano balik sa dati ang lahat ng bagay. Maraming salamat. Brother Ezel magpili sa malinaw na pahayag na yon. Ngayon alam na namin kung sino yung babae at kung sino yung Jerusalem sa itaas. O mga kapatid, dito na tayo sa point number 2. Nagagalak kaming pakinggan yung mga nahukay niyong spiritual na hiyas. Pakinggan natin ngayon si Brother Brian Jacinto. Pangungunahan niya ang pagtalakay sa spiritual na hiyas. Sino ang nagnanais bumasa ng Isayas 61:1? Kay Brother Daulong. Ang espiritu ng kataas-taasang Panginoong Jehova ay sumasa akin, dahil linatasan ako ni Jehova na maghahayag ng mabuting balita sa mga amo. Isinugo niya ako para pagalingin ang mga may pusong nasasaktan, para ihayag ang paglayan ng mga bihag at ang pagmulat ng mga mata ng mga bilanggo. Maraming salamat sa tanong. Paano natupad ni Jesus ang hulang ito? Kay Sister Calso sa likod. Sa dalawang bagay. Una, nagbukas si Jesus sa daang malaya sa mga taong turo ng mga leader ng reliyon na nagpapahirap sa kanila. Pangalawa, salig sa sakripisyo ni Jesus, mapapatawad ng Diyos ang mga taong may pananampalataya at tumanggap sa pantubos. Maraming salamat po. Sino pang may ibang punto? Base sa teksto? Kay Sister sa kanan. Tinupad nga po ni Jesus yung hulang ito. Katulad na mention kanina, sa dalawang paraan. Una, pinalaya niya yung mga tao mula sa maling turo at mabibigat na tradisyon ng mga leader ng relihiyon sa pamagitan ng kanyang tamang pagtuturo at mabuting halimbawa. At yung ikalawa, sa pamagitan ng kanyang haing pantubos, pinalaya niya yung mga tao mula sa pagkaalipin sa kasalanan at binuksan yung daan para sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya yung lesson po dito, ang tunay na kalayaan ay makakamit po sa pagsunod kay Jesus at kay Jehovah, hindi sa kaisipan ng tao o paraan ng sanlibutan. Salamat po. Ngayon, anong application nito sa atin? Itong ating pinag-aaralan. Kay Sister Barce. Para po sa atin ngayon, natutuhan natin ang tungkol sa itinuro ni Jesus, tungkol sa kaharian ng Diyos. Nakalaya tayo sa huwad na turo ng sangkakristyanuhan at nakalaya tayo mula sa kasalanan at kamatayan at natutuhan natin na mayroong magandang pag-asa sa hinaharap na ito yung paraisong lupa. Salamat. Okay? Kay Sister Umali. Kaya gaya din po ni Jesus, pwede rin po nating tulungan ng iba na mapalaya sa mga maling turo. At magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pangangaral at pagpapakita po ng mabuting halimbawa. Salamat. Okay, so dumako na tayo sa huling tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Atamosa, Jana. Napatibay po ako ng Isaiah 66 at 7 dahil nakita ko sa ulat na ito ang kusang pagsuporta sa tunay na pagsamba sa iba't ibang paraan po. Kaya naman sa bahagi ko po, naunawaan ko na pinahalaga ni Jehovah ang maliliit na pagsisikap ko para paglingkuran siya mula sa aking puso at habang bata pa po ako at ito ay magiging posible sa pamamagitan ng pagmiministeryo o pagbigay ng komento para papurihan po siya gaya po nito at pagganap ng anumang atas na ibibigay po niya balang araw po. Magandang self-assessment. Kay Sister Vasquez. Sa Isaiah 60 verse 12, sa panahon natin sa ngayon ay marami ring paraan ng pagsalangsang sa ating gawain, tulad ng pagbabawal sa pangangaral natin at ganoon din sa pagsamba natin sa Diyos na Jehova.
Ang iba naman ay nakakaranas din ng pagsalakay at pagsunog sa ari-arian. Subalit tandaan natin na tinitiyak sa atin ng Diyos na Jehova na mabibigo ang mga kalaban. Kaya ito ay tumutulong sa akin na magkaroon ng lakas ng loob na patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos na Jehova, anumang pagsubok at hadlang ang dumating sa akin. Salamat po. Kay Sister Jacinto. Dito naman po sa 60:18, ang bigay Diyos na kapayapaan ay nagbubunga ng mga pagbabago. Dahil ang kapayapaan ito sa Diyos at sa gitna mismo ng mga saksi ni Jehova o mga kapatid ay napapangyari upang ang bawat dako ng Kristiyanong pagpupulong ay maging isang nakakaginhawa sa dako ng isang karasa na sa sanlibutan ito. At ito nga ay isang patikim lamang kasaganaan na kapayapaan na iiral kapag lahat ng mga naninirahan sa lupa ay maging mga taong naturuan ni Jehova. Salamat. Kay Sister Irene Atamosa. Ako naman po ay pinahalagaan ko yung nasa Isaiah 60 verse 21 na kitang-kita po kung paano talagang pinangungunahan ni Jehovah ang dakilang layon nito dito sa lupa. Kaya tumulong po ito lalo sa akin na mas mahigit na maunawa ang nagtatagumpay ang gawain ito, hindi po dahil sa aking personal na kakayahan, kaalaman, kundi dahil sa maliwanag na ito ay may dakilang patnubay ni Jehovah na siya lang dapat pong papurihan. Salamat po. Dito sa... Sino pa po may komento? Kay Sister Umali. Sa Isaiah 60:17, kitang-kita natin yung pagsulong ng organisasyon mula sa mga kaayusan at pangangaral. At talagang natutupad na yung binabanggit doon sa Isaiah 60:22 na ang munti ay magiging 1,000. Kaya kung titignan natin yung statistic doon sa ating website, meron ng 9,205,326 na mga saksi ni Jehovah sa buong mundo. At meron itong 119,652 na kongregasyon. Kaya kita natin na talagang pasulong tayo ng pasulong. Salamat. Kay Sister Atamosa sa kanan. Yan. Ipinahayag ni Isaias na lubos siyang masaya dahil kay Jehovah ayon sa Isaiah 61:10. Tiyak na may malapit siyang kaugnayan kay Jehovah, kaya niya ito naramdaman. Kaya para maramdaman ko din ito, kailangan ng pagmumulan ng aking kaligayahan ay yung paglalaan ni Jehovah. At para matanggap ko po iyon, sisikapin ko magpatuloy sa lahat ng spiritual na gawain, laging manalangin kay Jehovah at patibayin yung pananampalataya ko sa Kanya para kahit nasa huling araw na ay positibo at maligaya pa rin ako. Salamat. Kay Sister Barce. Karagdagan lang po sa Isaiah 60 verse 12. Gaano man kalakas, makapangyarihang mga bansa pero hindi kumikilala kay Jehova, hindi sumusunod sa mga batas niya, mawawala ang kanilang kapangyarihan at lakas kapag dumating na ang araw ng galit ng Diyos na Jehova. Binanggit ito sa Sipanyas 2:3, sila ay lubos na malilipot. Salamat po. Kaya pa ng 4. Sino pang nais magkomento? Kay Sister Vasquez ulit. Sa Isaiah 61 verse 8, ang Diyos na Jehova ay umiibig sa katarungan at napopuot siya sa kasamaan at pagnanakaw. Kaya naman sa pag-aaral ko ng Biblia, natutunan ko na ibigin ang katarungan, kapuotan ng masama, iwanan ng mga gawaing lumalagpastangan sa Diyos tulad ng pagsisinungaling, paninirang puri at iba pa. Kapag naikapit ko ito sa aking buhay, nagbibigay ito ng kaligayahan unang-una sa Diyos na Jehova at sa aking sarili. Salamat po. Kay Brother Belmonte. Sa Isaiah 61:3, ipinapakita dito na kayang palitan ni Jehovah ang lungkot ng kagalakan po. Kaya kaya niyang gawing magaan yung mga mabibigat na pakiramdam natin at bigyan niya ng pag-asa yung mga nasasaktan. Hindi lang po niya inaayos yung problema, kundi binabago niya rin po yung kalagayan ng puso para maranasan ng isa yung tunay na saya. Salamat. Kaya pa ng dalawa kay Sister. Yan. Sa Isaiah 60:11, bukas po yung gate ng organisasyon ni Jehovah. So, ibig sabihin, patuloy siyang tumatanggap ng mga gustong lumapit sa Kanya kahit may mga opposition or persecution. So, marami pong mga sincere na mga taong naghahanap ng
spiritual na kaliwanagan at hindi mapipigilan yung mga critics, governments, or anumang pressure dun sa purpose ni Jehovah. Kaya sa panahon natin ngayon sa modern times, yung application nito sa atin ay manatiling welcome sa atin yung mga newcomers. Huwag tayong matakot sa mga opposition or negative comments. At mas pahalagahan natin yung spiritual routine natin tulad ng Bible study at meetings. At pinapaalala rin ito na kayang buksan ni Jehovah yung daan kahit mukhang mahirap yung situation. Kaya dapat patuloy tayong magtiwala at manatiling tapat kay Jehovah. Kay Sister Calso. Sa Isaiah 61:1 and 2, inatasan tayo na hihayag ang mabuting balita sa maamo, maging ang kabutihang loob na nagbibigay ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. Sa verse 10 naman, lubusan akong magsasaya dahil dinaptan niya ako ng kaligtasan at damit ng katwiran. Maraming salamat sa mga nakibahagi. Maraming salamat din, Brother Brian Jacinto, sa organisadong pagtalakay na yon. Salamat din mga kapatid sa nakakapagpatibay ng mga komento nyo. Dito na tayo sa point number 3. Pakinggan natin si Brother Marvy Chris Punayo sa pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya Isaiah 61:1 hanggang 9. Ang Espiritu ng kataas-taasang Panginoong Jehova ay sumasa akin, dahil inatasan ako ni Jehova na maghayag ng mabuting balita sa maamo. Isinugo niya ako para pagalingin ang mga may pusong nasasaktan, para ihayag ang paglaya ng mga bihag at ang pagmulat ng mga mata ng mga bilanggo, para ihayag ang taon ng kabutihang loob ni Jehova at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, para aliwin ang lahat ng nagdadalamhati, para paglaanan ang mga nagdadalamhati dahil sa Sion, para bigyan sila ng putong sa halip na abo, ng langis ng kagalakan sa halip na pagdadalamhati, ng damit ng kapurihan sa halip na pagkasira ng loob, at tatawagin silang malalaking puno ng katwiran na itinanim ni Jehova para luwalhatiin siya. Muli nilang itatayo ang mga sinaunang mga lunsod na gumuho. Muli nilang aayusin ang mga lugar na naging tiwangwang at ibabalik nila sa dati ang nawasak na mga lunsod, ang mga lugar na nananatiling tiwangwang sa paglipas ng mga henerasyon. Darating ang mga tag-ibang bayan at papastolan nila ang mga kawan ninyo, at ang mga dayuhan ay magiging mga magsasaka ninyo at tagapag-alaga ng ubasan. At kayo naman ay tatawagin mga saserdote ni Jehova. Tatawagin nila kayong mga lingkod ng ating Diyos. Kakainin ninyo ang yaman ng mga bansa at ipagmamalaki ninyo ang kaluwalhatian nila. Sa halip na kahihiyan ay magkakaroon kayo ng dobling bahagi, at sa halip na kadustaan ay hihiyaw sila sa kagalakan dahil sa mana nila. Oo, dobling bahagi ng lupain ang mapapasa kanila. Magsasaya silang magpakailanman. Dahil ako, si Jehova ay umiibig sa katarungan. Napupuot ako sa pagnanakaw at kasamaan. Tapat ako at ibibigay ko sa kanila ang kabayaran nila, at makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Ang mga supling nila ay makikilala sa mga bansa, at ang mga inapo nila sa mga bayan. Ang lahat ng makakakita sa kanila ay makakakilala sa kanila, na sila ang mga supling na pinagpala ni Jehova. Maraming salamat, Brother Marvy Punayo. Ayos yung bahagi. Ngayon, si Brother Marvy, maganda yung bahagi niya. Kasi doon sa brochure natin na maging mahusay sa pagbabasa, kabanata o sa aral 11, sigla. Ano yung magagandang mga punto sa bahagi ni Brother Marvy? Una, yung boses niya. Nakita doon yung sigla, kung paano niya binabasa yung mga talata. Isa pa napansin natin, si Brother Marvy, gamit yung kaliwang kamay, kumukumpas siya. Maganda yun. Magandang puntos yun. Brother Marvy,
maganda yung bahagi mo. Mas mapapahusay mo pa to. Dito sa lesson 11, papansin natin, merong paalaala pagdating sa kumpas. Huwag paulit-ulit yung kumpas. Pwede rin natin dagdagan pa, bukod sa boses, bukod sa kumpas, pwede rin makita yung emotion sa likod ng talata sa pamamagitan ng muka, facial expressions. Kung galit, kung malungkot, kung masaya. Kaya salamat sa bahagi na yun, Brother Punayo. Dito na tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Point number 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo, ituro sa kausap ang pangalan ng Diyos. Pakinggan natin, Sister Chrisley Di Macali at Sister Marilyn Torres. Miss, pwede ba ako magpatulong sa'yo? Kasi inutusan ako ng anak ko na maghanap ng libro. May research project sila. Mukhang hindi ko po masyadong kabisado yung topic, pero pwede ko naman po kayong tulungan. Pasensya ka na kasi hindi ako masyadong marunong maghanap ng libro. Sige, anak ko na lang antayin ko mamaya para siya maghanap. Sige po. Habang nag-aantay po kayo, okay lang po bang magkwentuhan muna tayo? May gusto lang sana akong i-share sa inyo na isang impormasyon. Okay lang, wala pa naman siya. Ano ba yun? May libro po kasi akong nabasa na malalaman natin yung pangalan ng Diyos at makikilala natin siya. Sa Biblia ba yan? Alam mo, hindi ako palabasa pero minsan hindi ko pa naririnig na may pangalan pala ang Diyos. Ganun po ba? Naintindihan ko po kayo. Marami po akong nakausap na ganyan at kahit ako po dati, hindi ko po talaga alam na may pangalan po yung Diyos. Pero gusto ko sana i-share sa inyo yung nabasa ko dito. Okay lang po bang pakibasa itong sinasabi sa awit 83:18? Okay. Sabi dyan, ikaw na ang pangalan na Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. May nabanggit po bang pangalan dito? Sabi Jehovah daw? Ayun, tama po kayo. Natutunan natin ngayon na yung pinakamahalagang pangalan sa lahat. Ito po yung pangalan ng Jehovah. Alam mo po ba na mababasa ito sa Biblia ng 237 na beses? So, ibig sabihin po, gusto pa talaga ng Diyos na makilala natin yung pangalan niya. Ngayon ko lang nalaman yan. Karaniwan kasi Panginoon o Diyos lang alam kung pangalan ng Diyos. Karaniwan nga po ganun. Okay lang po ba sa inyo na mag-share din po ko ng iba pang topics tungkol sa Biblia, sa Diyos, sa buhay at iba pa? Malay po ninyo makatulong po to sa research project ng anak po ninyo. Sige, pwede naman. Ako nga po pala si Christy, pwede po ba kayong makilala? Tawagin mo lang ako Ate Marlene. Ate Marlene, gusto ko lang sana i-share din sa inyo itong babasahin para habang nintay na po yung anak po ninyo, may mababasa po kayo. Paano po pala kayo pwedeng i-contact para makapag-usap po tayo kahit saglit lang? Sige, ito ng number ko. Thank you. Thank you din sa inyo, Sister Chrisley Di Macali at Sister Marilyn Torres. Dito na tayo sa brochure ng Mahalin ng Mga Tao. Sister Chrisley, tinitingnan natin sa lesson number 4, mapagpakumbaba. Point number 3, huwag maging mayabang. Mga kapatid, tandaan natin, first time makipag-usap, informal witnessing. Hindi tayo kilala nung kausap natin. Ika nga, first impression lasts. Kaya dito sa number 3, maganda yung bahagi nila, kasi si Sister Chrisley hindi naging mayabang, hindi naging arogante. Anong topic nila? Pangalan ng Diyos. Hindi alam nung kausap niya yung pangalan ng Diyos. Ano yung sabi ni Sister Chrisley? Mabuti pala nakausap kita para makilala mo yung Diyos. Hindi, Sabi niya, kahit ako po dati, hindi ko alam. Sabi kasi dito, huwag palabasin na alam mo ang lahat at walang alam ang kausap mo. Kapakumbabaan. Kaya magandang point yon sa ministry. Salamat. Dito tayo sa point number 5. Pakikipag-usap muli. Di formal na pagpapatotoo ulit. Sa huli ninyong pag-uusap, sinabi niyang kakamatay lang ng isang mahal niya sa buhay. Pakinggan natin ngayon si Sister Tina Di Macali at Sister Sherin Calzo. Hi, ako yung kausap mo last time. Natatandaan mo ba ako? Nag-aasikaso ako noon ng death certificate ng father ko Oo, naalala kita. Pasensya na ha. Alam ko hindi ako maayos kausap ng mga panahon na yon. Kasi biglaan talaga yung pagkamatay ng tita ko At nahirapan talaga ako kasi siya yung nagpalaki sa akin.
naiintindihan naman kita din sa part na yan. Talagang nakakalungkot mamatayan ng mahal sa buhay, lalo na kamag-anak, ano. Minsan nga kahit kaibigan o kakilala, talagang nalulungkot tayo. Oo, malungkot talaga. Pero consolation na rin na alam kong nasa heaven siya kasama ni Lord. Kaya alam ko masayang-masaya na siya ngayon. Nakakagaan ng kalooban, no? Kapag alam natin na hindi na nagdudusa or nahihirapan yung mahal natin sa buhay. Pero alam mo ba, may tinuturo yung Bible tungkol dun sa mga patay. Ano yung tinuturo ng Bible? Kasi ang alam ko, di ba, syempre, kapag mabait ka, kukunin ka ni Lord sa heaven. Higit pa doon, kasi mismo tinuturo ng Bible kung ano yung kalagayan ng mga patay. Okay lang ba? Pascan ko sa itong QR code para sa pag-download mo ng Bible sa cellphone mo. Okay. Ayan. Yung text na gusto ko sana ipabasa sa iyo, doon sa Ecclesiastes 9:5. Yung abbreviation niya is EC. Ito, 5 and 6. Okay. Dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay, wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. Naglaho na rin ang kanilang pag-ibig, poot at inggit, at wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Kaya doon sa binasa mo, may nararamdaman pa ba o emosyon yung mga patay? Tingin ko wala na kasi sabi dito wala silang alam. Tama. Kaya kapag naglaho na, ibig sabihin hindi na sila umiiral. Kasi para sa iba, pagkamatay daw, may kalulupang gumagala o nagpaparamdam. Ganun ba yun? Dahil patay na o naka-off. Yung, di ba, mga appliances, pag naka-off, hindi na siya gumagana. Pero hindi naman may tutulad yung buhay ng tao dun sa mga appliances. Kasi para sa Diyos, natutulog lang sila. So, kung tulog, ano yun? Pwedeng gisingin? Meron akong gustong basahin sa'yo dun sa Juan 11:43-44. Ito yung panahon na binisita ni Jesus yung kanyang kaibigang si Lazaro. Babasahin ko sa'yo Sabi dito, pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" At lumabas ang taong namatay na nababalutan ng tela ang mga paa at kamay, pati ang mukha. Sabi ni Jesus, alisin ninyo ang nakabalot sa kanya para makalakad siya. Kaya pinakita ng teksto na ganun kadali para sa Diyos na buhayin yung patay. Kung ganon, sana lahat ng mga mabubuting tao buhayin ulit. Yun. Gusto ko sanang pakibasa sa iyo ulit yung Gawa 24:15. Abbreviation is GAW, 24:15. 24 and 15. Yes. At umaasa ako, gaya rin ng mga taong ito, nabubuhaying muli ng Diyos ang mga matwid at di matwid. Yun. Kung iisipin natin, nakakagaan talaga ng kalooban na yung mga namatay nating mahal sa buhay, may pag-asa pa. Pati tayo din nabibigyan ng pag-asa sa hinaharap. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Kung gusto mo, bigay ko sa iyo yung contact card ko para sa susunod, pwede natin pagpatuloy yung pag-uusap natin. Sige. Ay, aalis na rin ako. Nandiyan na yung asawa ko. Okay, thank you. Salamat sa magandang bahagi na yun, Sister Tina Di Macali at Sister Sherin Calso. Mga kapatid, dito pa rin sa Lesson 4, mapagpakumbaba pa rin. Pero point number 4, ipakitang sa Biblia galing ang mga sinasabi mo. Bakit ka pakumbabaan kapag ginawa natin yon? Kasi hindi natin, binibida, hindi natin pinapakita yung alam natin. Dinadirect natin sila sa Bible. Magandang paraan ni Sister Tina Hindi lang niya basta sinabi, basta mababasa to sa Bible. Ano ginawa niya? Tinulungan niyang makita sa Biblia mismo. QR code, contact card, nung nakita na open na, sa teksto, ano yung abbreviation? Ecclesiastes, EC, Gawa, GAW. Magandang strategy o tactic, Sister Tina. Gagayahin namin yon sa ministry. Salamat. Dito tayo sa huling estudyante, paggawa ng mga alagad. Ibig sabihin, ang setting dito, Bible study na. Gumagawa na ng alagad. Lesson 19 sa Masayang Buhay Magpakailanman, number 5, yung i-discuss nila. Panoorin natin si Sister C.K. Quiñones at Sister Richelle Centillas. Ngayon, Richelle, pag-aralan naman natin yung number 5, kung bakit ginagamit ng mga saksi ni Jehovah yung pangalang yun at taglay yung pangalang Jehovah. Pero bago nun, ano ba yung una mong narinig sa pangalan ng mga saksi ni Jehovah? Ano ba yung unang pumasok sa isip mo?
Sa totoo lang, Ate CK, hindi ko maintindihan kung bakit saksi ni Jehovah tawag sa inyo. Kasi una sa lahat, hindi ko alam na pangalan pala ng Diyos ay Jehovah. At naririnig ko rin sa iba na hindi si Jesus yung sinasamba nyo. At boring din sa inyo, tingin ko kasi wala kayong mga celebration. Mga ganyan po yung naiisip ko. Thank you, Richelle, sa pag-share ng nararamdaman mo or yung pagkakaalam mo. Marami talagang may misconception sa mga tungkol sa amin, yung mga tao tungkol sa amin. Kaya sa pag-aaral natin ngayon, tatalakayin natin kung bakit namin ginagamit ang pangalang saksi ni Jehovah at ano ang kahalagahan nito para makilala ng mga tao ang tunay na Diyos na si Jehovah. Pero bago nun, panoorin muna natin ang isang maikling video na makakatulong para masagot ang ilang tanong sa parako. Kaya ayon sa napanood mo, Richelle, bakit kaya tama lang natawagin kami ng mga saksi ni Jehovah? Base po dun sa video, kaya kayo tinatawag na saksi ni Jehovah kasi sinasabi niya yung katotohanan tungkol sa tunay na Diyos, si Jehovah. Tama. Kung napapansin mo rin na palagi kaming nangangaral, formal at di formal na paraan, lagi namin sinishare sa mga tao maraming katotohanan tungkol sa Kanya na si Jehovah. At makikita din naman ito sa Biblia na dapat gawin ito ng mga lingkod niya dito sa lupa. May alam ka bang ilan pang kasinungalingan na itinuro sa iyo noon na hindi naman pala itinuturo ng Biblia? Gaya po ng tinuturo ng iba na si Jesus daw ang Diyos, pero sa Biblia, anak pala siya ng Diyos. Oo, pero mamaya, mas tatalakayin natin yung tungkol dyan. May isa kasing halimbawa dito sa first sentence ng paragraph tungkol sa kasinungalingan naman na sinasabi ng iba tungkol sa Diyos. Pwedeng pakibasa yon? Tinuturo ng ilang reliyon na gusto ng Diyos na gumamit tayo ng mga imahen sa pagsamba. Salamat. Ngayon tingnan natin ang sagot ng Biblia dito sa Levitico 26:1. Pakisuyo sa pagbasa. Huwag kayong gagawa ng walang silbing mga Diyos para sa inyong sarili at huwag kayong gagawa ng inukit na imahen o magtatayo ng sagradong haligi para sa inyong sarili. At huwag kayong maglalagay ng isang batong ribulto sa inyong lupain para yumukod dito, dahil ako ang Diyos niyong si Jehovah. Thank you. Kaya ayon dyan sa nabasa mo, ano ang malinaw na utos ng Diyos na huwag gagawin ng mga tao? Sabi po dito, huwag gagawa ng mga inukit na imahen at huwag maglalagay ng mga batong ribulto. Ano kaya sa tingin mo ang nararamdaman ng Diyos na Jehovah kapag nakikita niya na ang mga tao na yun ang ginagawa? Siyempre po, nasasaktan siya kasi malinaw naman na inutos niya sa mga tao na huwag gagawin, pero kabaliktaran yung ginagawa nila. Oo, at itong isa pang kasinungalingan na binanggit mo nga kanina, pakisuyong pakibasa dyan sa parako. Itinuturo ng ilang leader ng reliyon na si Jesus ang Diyos. Ngayon, tignan naman natin yung sagot dito ng Biblia. Dito sa Juan 20:17, pakibasa. Huwag kang kumapit sa akin dahil hindi pa kayo nakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama at sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Ayon sa teksto, ang Diyos ba at si Jesus ay iisa? Hindi nga po kasi sinabi ni Jesus na aakyat siya sa kanyang Ama. Kung siya po yung Diyos, hindi niya naman pwedeng tawagin yung sarili niya na Ama. Oo, nakuha mo yung punto, Richelle. Kaya ano ang nararamdaman mo ngayong nalaman mo na may inatasan si Jehovah dito sa lupa ng mga saksi niya para ituro ang katotohanan tungkol sa kanya at sa anak niya? Natutuwa po ako kasi meron palang pakialam sa atin yung Diyos at nakakatuwa rin po na nagkaroon ako ng chance na makilala yung mga inatasan niya para ipangaral yung katotohanan. Nakakatuwa naman, Richelle, sa nararamdaman mong yan. May tanong ka pa ba sa napag-aralan natin? Wala naman po. Malinaw naman lahat. Sige, by next week, mag-aral ulit tayo ng Biblia, ha? Pero makikisuyo ulit ako na mag-advance ka na mag-aral para sa ating tatalakayin. Maraming salamat. Okay, thank you po. Maraming salamat din, Sister C.K. Quiñones at Sister Richelle Centillas. So mga kapatid, Bible study na to. Lesson 11, paggawa ng mga alagad. Point number 11, simple. Dito sa number 4, tulungan siyang makita ang koneksyon ng pag-aaralan ninyo at ang mga bagay na alam na niya. So sabi dito, halimbawa, yung topic, pagkabuhay muli, babanggitin mo na sa umpisa yung mga alam ng study mo sa turo na yon.
Doon sa bahagi nila, Sister CK, maganda yung flow smooth. Bakit? Lesson 19, yung lesson nila, tungkol sa tunay ba na Kristiyano yung mga saksi ni Jehovah. Nag-share mo na yung study niya sa umpisa. Ano yung mga misconception tungkol sa mga saksi? Dahil nakita ni Sister CK, yun yung curiosity, yun yung gustong pag-aralan ng study, yun yung kinonect niya doon sa mga tanong. Halimbawa, dito natin makikita bakit kami tinawag na saksi, bakit sila nangangaral, ano yung mga kasinungalingan. May maganda ring tinanong si Sister CK sa dulo Paano niya nalaman na talagang nakita ng study niya yung connection? Nagtanong siya, ano ang nararamdaman mo? Ilalabas ng study niya ngayon, yung niloloob niya. Salamat mga kapatid sa magagandang mga bahagi na yon ngayong gabi. Natuto kaming lahat. Dito tayo sa huling part ng programa, Pamumuhay bilang Kristiyano. Pakisuyo, tayo po tayo kung angkop. Awit ulit tayo ng papuri para kay Jehovah. Awit bilang 156. Pamagat, nananampalataya ako. Halaw sa awit 27:13.
Salamat mga kapatid. Ang sarap pakinggan ng mga boses ninyo. Okay lang yun. Halatang familiar tayo sa awit na yun. Salamat. Ano kaya yung update ng lupong tagapamahala? Sa lokal na pangailangan, point number 7, pakisuyo, pakinggan natin mabuti yung 2026 ikatlong update ng lupong tagapamahala. Pakisuyo po sa ating video. Welcome mga kapatid. Marami tayong mapapakinggang magagandang update sa programa ngayon. May mga tip din kung paano natin mapapalawak yung ministeryo natin sa mga susunod na buwan ng taong to. Malapit nang magsimula ang 2026 na convention na walang hanggang kaligayahan. Talagang nakakatuwang makita na naghahanda ng maraming pamilya at kapatid para makadalo sila sa convention in person. Sinusunod nila yung sinasabi sa awit 111.1. Sabi doon, "Purihin si Jah. Pupurihin ko si Jehovah ng buong puso ko sa pagtitipon ng mga matuwid at sa kongregasyon." Siguradong excited na tayong makita yung mga kapamilya at kaibigan natin at masaya tayo na magkakasama-sama tayo sa pagsamba sa Diyos na Jehovah. Makakapanood tayo ng mahigit 60 na video sa kombensyong to. Napakalaking trabaho ang ginawa para maihanda ang bawat bahagi ng spiritual na programang ito, kasama na ang mga music video presentation. Mahalagang bahagi ng programa ang mga yan. Inihahanda ng mga videong yan ang puso't isip natin para makinabang tayo sa konbensyon. Panoorin natin ngayon ang preview ng isa sa mga video na yan. Halimbawa niya ay tutularan ko. Buhay ko'y kay ganda dahil kay Jehovah. Buhay ko ay maligaya dahil nakita liwanag niya. Gustong-gusto na nating lahat na mapanood ang 6 na music video presentation na inihanda para sa konbensyon sa taong ito. Kaya kapag tumayo na ang chairman at sinabi niya sa atin na 5 minuto na lang pagsisimula na ang programa, maupo na tayo para handa tayo kapag nagsimula na ang music video presentation. Kapag ginawa natin yan, siguradong makikinabang tayo sa mahalagang bahagi nito ng konbensyon. Pagkatapos ng mga konbensyon natin noong 2024 at 2025, inirelease ang episode 1, 2 at 3 ng Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus. Siguradong na-enjoy ninyong lahat na panoorin ulit yung mga episode na yon. Pero simula ngayong taon, ire-release na ang mga bagong episode ng video series na Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus bago pa magsimula ang mga konbensyon. Kaya ang mga episode para sa konbensyon ngayong taon, ang episode 4, 5, at 6, ay available na at pwede nang mapanood sa jw.org at JW Library app. Sa ngayon, ire-release muna ang mga episode na to sa mga 250 na wika. At kapag naging available na ang mga ito sa wika mo, lalabas ang mga ito sa seksyong Anong Bago sa website at sa app. Para ma-download ang mga episode, buksan ang jw.org o kaya ang JW Library app at magpunta sa Library, Video, at Drama. Nandun ang seryeng Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus. Siyempre, mapapanood pa rin natin yung mga episode na yun sa 2026 na panrehiyong konbensyon natin. Baka marami sa inyo gusto pa rin hintayin yung konbensyon. Baka mas gusto nyo kasing doon panoorin yung mga bagong episode. Pwedeng magpasya ang bawat pamilya kung kailan nila yon papanoorin. Ginawa ang pagbabagong ito para mapanood muna ng mga magulang ang mga video at pagkatapos maihanda ang mga anak nila sa mga mapapanood nila sa konbensyon. Pinapasigla namin ng mga magulang na basahin ang mga ulat ng Biblia kasama ang mga anak nila. Halimbawa, baka sa family worship nila. Pakisuyong ipaalala sa mga anak ninyo na kaya nasa Biblia ang mga ulat na to ay para ipakita ang kapangyarihan ni Jesus. Walang-wala ang mga demonyo kumpara sa Kanya. Kakampi natin si Jehovah at si Jesus.
Kaya hindi tayo dapat matakot sa masasamang espiritu. Sa video series na Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus, makikita ang eksaktong mga pangyayari na mababasa sa mga ulat ng Biblia. Ang mga pangyayaring yun ay di pangkaraniwan, at dahil dyan, baka magulat din tayo sa ilang eksenang mapapanood natin. Ginawa ang lahat para masiguradong hindi nakakatakot o nakakagulat ang mga eksenang yun. Pero syempre, hindi rin natin inalis ang mahahalagang detalye. Masaya rin kaming ipaalam sa inyo na kasabay ng mga bagong episode ng video series, ire-release din natin ang updated na Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus mga video clip. Sa tulong ng publikasyong ito, mapapanood mo ang mga video clip ng Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus mula mismo sa study pane ng Biblia mo sa JW Library. Kung kailangan mo ng tulong sa paggamit ng publikasyong to, may tutorial video sa jw.org. Pwede mong isearch ang tutorial video clip. O pwede ka rin magtanong sa isang kakongregasyon mo kung paano yan gagamitin. Ilang linggo bago ang convention natin, may pagkakataon tayo na imbitahan ng mga tao sa teritoryo at ang iba pa na dumalo kasama natin. Kapag interesado yung taong nakausap natin, pwede nating ipakita ang video tungkol sa convention. Ano pang pwede nating ipag-usap sa ministeryo? Sa buwan ng Mayo at Hunyo, pwede nating gamitin ang issue ng bantayan na may saysay pa ba ang mabuhay? Maraming tao sa ngayon ang nakakaranas ng sobrang bigat na mga problema. Baka dahil sa mga yun, nawawala na sila ng pag-asa. Iniisip nila kung may pakailan ba talaga ang Diyos sa kanila. Pero tutulungan sila lang bantayan na makitang may Diyos na talagang nagmamahal sa kanila at na may saysay pa ang mabuhay. Dahil sa napakagandang mensaheng yan, siguradong gagaan ang loob ng marami. Nitong nakaraan lang, inaprobahan ng lupong tagapamahala ang pagbili ng isang property sa Denmark para magamit bilang Bible Educational Center. Masaya kaming ipaalam sa inyo na noong Abril 14, 2026, nabili na natin ang property. Ito ang magiging pangalawa sa pinakamalaking school facility natin. Meron itong 6 na classroom at 134 na mga kwarto na tutuluyan ng mahigit 800 na estudyante kada taon. Magkakaroon din ito ng dining room, kitchen, at mga recreation area. Sa pagpapala ni Jehovah sa proyektong ito, plano nating masimulan ng mga klase para sa School for Kingdom Evangelizers sa Denmark sa dulo ng taon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isang bagay na nakapagpatibay sa lahat ng kapatid natin sa buong mundo. Ang tapat na pagtitiis ng mahal nating mga kapatid sa Russia. Isipin to mga kapatid, 9 na taon na pala ang nakakalipas mula nung ipagbawal ng Korte Suprema ng Russia ang pagsamba at gawain natin doon. Simula pa noong 2017, ang mga kapatid natin sa Russia ay walang tigil na pinag-uusig. Dahil lang nagpupulong sila, nananalangin, at nakikipag-usap tungkol sa Biblia. Ngayon, para mas maintindihan natin kung gaano katindi yung pag-uusig sa Russia, ito ang ilang impormasyon hanggang noong Abril 27, 2026. Sa nakalipas na 9 na taon, mahigit 2,300 na mga bahay ang hinalughog ng mga otoridad. Sinampahan naman ng mga kasong kriminal ang mahigit 950 sa mga mahal nating kapatid sa bansang yun, at mahigit 450 na brother, at mahigit 60 na sister, ang ibinilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Bukod dyan, marami rin ang na-house arrest, pinagbayad ng multa, at inalisan ng mga karapatan. Sa ngayon, 8 taong pagkakabilanggo ang pinakamahabang sentensya. 5 sa mga brother nating nakakulong ngayon ang nahatulan ng ganyan. At isa sa mga sister natin ang nakakulong ng may 6 na taon na sentensya. Siyempre, hindi tayo masaya na naranasan ng mga kapatid natin ang mga yon. Pero ano yung malinaw nating nakita sa kanila sa nakalipas na 9 na taon? Sa bawat kapatid natin na nakakalaya mula sa bilangguan, kitang-kita natin na sa kabila ng lahat, hindi sila nanghina. Nanatili silang tapat kahit pinag-usig sila.
Matibay pa rin ang pananampalataya nila at hindi nabawasan ang tiwala nila kay Jehovah. Halimbawa, noong Abril 7, 2026, napalaya ang 30 years old nating kapatid na si Brother Danil Suvorov pagkatapos niyang mabilanggo ng mahigit 4.5 taon. Nang malipat siya sa ibang bilangguan, nabibisita na siya ng nanay niya 1 beses kada 3 buwan. Lagi rin siyang sinusulatan ng mga kaibigan niya. Sinabi ni Danil, "Napapatibay ako sa mga sulat nila at napapatibay ko rin ang iba. Sa tulong ng mga yon, nakapanatili akong busy at hindi pinanghinaan ng loob. Sobrang dami kong nagawang sulat noon." Noong Abril 10 naman, napalaya si Sister Olga Panyota pagkatapos niyang manatili sa bilangguan ng mahigit 3 taon. Napakahirap ng kalagayan niya sa kulungan, lalo na para sa edad niya. Kinuwento niya na yung pinakamahirap na naranasan niya ay nung ikulong siya sa isang Bartolina. 14 na araw siya dun. Talagang napakalamig dun, tsaka di komportable. Pagkatapos, nilipat siya sa isang selda na mas mahirap para sa kanya. Pero kahit na ganun, naging malapit at minahal si Olga ng iba pang mga bilanggo. Ang tawag pa nga nila sa kanya, Auntie Olia. Yung mga staff tuloy sa bilangguan, gulat na gulat dahil ang bait ng mga tao sa kanya. Tinanong pa nga ng isang officer, "Ba't ba gustong-gusto ka ng lahat dito?" Halos ganyan din ang kwento ng iba pang tapat nating mga kapatid. Halimbawa, nakulong si Brother Valery Rogozin ng mahigit 5 taon. Sinabi niya na gumagaan ng pakiramdam niya pag binabasa niya ang sulat ng mga kapatid. Naniniwala siya na sa tulong ni Jehovah, makakayanan natin ng kahit anong sitwasyon. Nakalaya naman si Sister Ludmila Shekoldina pagkatapos ng halos 4 na taon sa bilangguan. Nanatiling tapat si Sister Ludmila kahit may malalang sakit siya at hindi niya agad natanggap yung medikal na tulong na kailangan niya. Ito ang sinabi niya, "Ramdam na ramdam ko ang suporta ng mga kapatid sa buong mundo at ipinapanalangin nila ako. Dahil doon may lakas akong magtiis. Di ako nawalan ng pag-asa. At imbes na malungkot, nanatili akong masaya." Malaking bagay rin na nagsalita na ang malalaking internasyonal na organisasyon laban sa di patas na pagtrato na nararanasan ng mga kapatid natin sa Russia. Halimbawa, noong taong 2022, sinabi ng European Court of Human Rights na labag sa batas ang pagbabawal ng Russia sa mga saksi at na hindi dapat ituring na ekstremista ang pagsamba natin. Nang taong ding yun, sinabi ng Council of Europe na dapat bawiin ng gobyerno ng Russia ang lahat ng kasong isinampa sa mga saksi at palayain ng mga nakabilanggo. Di lang yan, nito lang Marso 2026, pumatol ang United Nations Human Rights Committee laban sa Russia sa isang kaso tungkol sa mga kapatid na hinalughog ang bahay noong 2018. Sa unang pagkakataon, kinilala ng committee na kasama ang mga saksi ni Jehovah sa mga relihiyon na posibleng makaranas ng diskriminasyon. Kinumpirma din nila na nakakaranas ang mga kapatid ng di patas na pagtrato dahil sa mga relihiyosong gawain nila. Ano ang pinapatunayan ng mga nabanggit nating desisyon? Maliwanag, mapayapa ang pagsamba natin, at walang basehan ng mga akusasyon laban sa atin. Kaya totoong-totoo ang magandang pangako na mababasa sa Awit 37, talata 28. Iniibig ni Jehovah ang katarungan, at hindi niya iiwan ang mga tapat sa kanya. Kitang-kita yan sa naging karanasan ng mga kapatid natin sa Russia sa nakalipas na 9 na taon. Talagang tinutupad ni Jehovah ang pangako niyang yan. Hindi niya iniwan ang mga kapatid natin. Hanggang nitong Abril 27, 2026, 178 na kapatid sa Russia ang nakakulong pa rin dahil sa pananampalataya nila. Patuloy sana nating ipanalangin, hindi lang ang mga kapatid natin sa Russia, kundi pati ang lahat ng 277 na mga kapatid natin sa buong mundo na nakabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Alam natin na sa tamang panahon ni Jehovah,
magkakaroon ng tunay na katarungan sa buong lupa. Masayang-masaya tayo sa mga narinig nating update. Bukod sa paghahanda sa parating na konbensyon, ano pa ang mga pwede nating pagkaabalahan sa mga susunod na buwan? Kung bakasyon ka sa school o sa trabaho, pwede ka bang mag-auxiliary pioneer? Pwede ka bang makapagboluntaryo para sa isang construction project? Baka yung ilan sa inyo gagraduate na sa mga susunod na buwan. Pwede ba kayong makapag-apply para maging regular pioneer o para makapaglingkod sa Bethel? Kung naglilingkod ka na bilang regular pioneer, pwede ka bang makapag-apply para sa School for Kingdom Evangelizers? O baka pwede kang magboluntaryo sa mga seldom work territory? Napakarami pa nating pwedeng gawin para makapaglingkod kay Jehovah. Pagpalain ka sana ni Jehovah habang pinag-iisipan mong mabuti ang talagayan mo, pati na kung ano ang mga pwede mong gawin para mapalawak pa ang ministeryo mo sa mga susunod na buwan. Anong mga napag-usapan natin ngayon? Napag-usapan natin yung konbensyon na walang hanggang kaligayahan, pati na ang release ng episode 4, 5 at 6 ng Ang Mabuting Balita ayon kay Jesus. Nakita rin natin ang bagong school facility sa Denmark na magkakaroon na ng mga klase sa dulo ng taon. Napag-usapan din natin yung mahirap na kalagayan ng mahal nating mga kapatid sa Russia na patuloy na nagtitiis nitong nakalipas na 9 na taon. Kitang-kita natin na tinutulungan sila ni Jehovah na makapanatiling tapat kahit may pag-uusig. Dahil din sa pagtitiis nila, napapatibay tayo at nagiging determinado tayo na manatiling tapat kay Jehovah. Napag-usapan din sa update na to kung ano pa yung mga pwedeng gawin para mapalawak ang paglilingkod natin. Kaya ibigay ang lahat kay Jehovah, ang oras at lakas natin. Pwede nating gawin yan anuman ang sitwasyon natin. At ang resulta niyan, siguradong magiging masaya tayo sa paglilingkod natin kay Jehovah. Pagpalain sana kayo ni Jehovah sa lahat ng ginagawa ninyo. Mga kapatid, tandaan niyong mahal na mahal namin kayong lahat. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Salamat mga kapatid sa pakikinig sa update na yon ng Lupong Tagapamahala. Dito na tayo sa point number 8, pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Pakinggan natin ngayon maigi si Brother Chito Arjona. Pangungunahan niya ang pagtalakay sa Aral 84, Naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, at Aral 85, Nagpagaling si Jesus sa araw ng Sabat. Yung mga para po, babasahin ni Brother Erwin Francisco. So pasimulan natin ngayon ang nabanggit ng mga aral, 84 at 85. At hilingin natin si Brother Francisco na basahin ng aral 84. Naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Si Jesus ay hindi lang nakakapagpagaling ng may sakit at nakakabuhay ng patay. Nakokontrol din niya ang hangin at ulan. Matapos manalangin sa bundok, tumingin si Jesus sa lawa ng Galilea at nakita niyang may bagyo. Nasa bangka ang kanyang mga apostol at hirap na hirap sila sa bagsagwan dahil sa lakas ng hangin. Bumaba si Jesus at naglakad sa tubig papunta sa bangka. Nang makita ng mga apostol na may naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot sila. Pero sinabi ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Halika." Kaya sa gitna ng bagyo, bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Pero nung malapit na siya kay Jesus, napatingin siya sa bagyo at natakot. Naramdaman niyang lumulubog siya. Sumigaw si Pedro, "Panginoon, tulungan mo ako." Agad na hinawakan ni Jesus ang kamay ni Pedro at sinabi, "Bakit ka nagdududa? Nasaan ang iyong pananampalataya?" Sumampa si Jesus at si Pedro sa bangka at biglang tumigil ang bagyo. Naisip mo ba kung ano ang naramdaman ng mga apostol? Sinabi nila, "Talagang ikaw ang anak ng Diyos."
Hindi lang iyan ang pagkakataong kinontrol ni Jesus ang lagay ng panahon. Minsan, habang naglalayag si Jesus at ang kanyang mga apostol papunta sa kabilang ibayo ng lawa, natulog si Jesus sa may likuran ng bangka. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo. Hinampas ng mga alon ang bangka at pinasok ito ng tubig. Ginising ng mga apostol si Jesus at sumigaw, "Guro, mamamatay na kami, tulong!" Bumangon si Jesus at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Biglang tumahimik ang hangin at ang lawa. Tinanong ni Jesus ang mga apostol, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Sinabi nila sa isa't isa, "Kahit ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya." Natutunan ng mga apostol na kung talagang magtitiwala sila kay Jesus, hindi sila matatakot sa anumang bagay. Okay, dito tayo sa ating printed questions. Ang una, bakit nagsimulang lumubog si Pedro? Sister Maglangit, iya? Nagsimula nga pong lumubog si Pedro dahil natakot siya sa malakas na hangin at alon at nawalan siya ng focus kay Jesus. Kaya instead na magtiwala, mas pinansin po niya yung problema dun sa paligid na nangyayari. Oo, tama. So, yun, lumubog. Si Brother Roy, meron pang ibang punto. Nagduda si Pedro kung makakarating ba talaga siya kay Jesus na hindi malulubog. Yun nga, dahil sa pagdududa, walang pananampalataya niya doon. Oo. Okay. So, Brother Calso? Kaya lumubog si Pedro, nag-focus siya sa problema. Yung lakas ng alon, doon siya nag-focus. Nasalip sana ang focus niya sa solusyon. Si Jesus ang solusyon doon. Oo. Tama. Ngayon sa sunod nating tanong, ano natutuhan ng mga apostol mula kay Jesus? Sister Austria, pakisuyo dito. Natutuhan ng mga apostol kay Jesus yung talaga nagtitiwala sila sa Kanya, hindi sila matatakot sa anumang bagay. Meron pa kayong nakitang ibang punto, Brother J. Calso? Dahil makapangyarihan si Jesus, kahit yung mga natural calamity, kaya niyang kontrolin. So nakita rin ng alagad niya, ng apostol niya, na kayang kontrolin ni Jesus ang mga bagay na yon. Ilang pagkakataon ba ang ganitong uri ng senaryo na dapat natuto na si Pedro o yung mga apostol? Merong unang pagkakataon, na kaya dapat nagtiwala na sila, Anong una yung pangyayari bago itong naglakad si Jesus? Na dapat natutuhan nila na magtiwala. May kaugnayan din sa bagyo. Brother Nolan? Hindi una yung pagkakataon, kundi hindi yung pagkakataon, kundi may nauna pa na pagkakataon. Isang basahin niya yung naglakbay sila at naglayag at ang Panginoon Hesus ay natulog. Natulog po siya. Pero dahil sa nakita ng mga apostol, yung lumalaki ay ang bagyo, natakot sila. Nasabi pa nga na maano na sila hinahampas na sila ng mga malalakas na bagyo, kaya pinasok na sila ng tubig. Kaya ang time na yon, na sila ng saklolo sa Panginoon Hesus. Yung time na yon, na dapat na magtiwala talaga sila sa Panginoon Hesus. Oo, tama, di ba? Kaya nga ang tanong ni Jesus kay Pedro, ano ang tanong? Ba't wala kang pananampalataya? Hindi ba? Kung di nasaan. Dahil may sila Kaya lang sa actual, ayun ang nangyari. Sister Rampi, pakisuyo po. Ang tanong ni Jesus, bakit ka nagdududa? Nasaan ang iyong pananampalataya? Oo, Kasi nga, dapat natuto na sila, Pero ang pinakabod, sabi dyan, batay sa last sentence natin, din nga natin yun. Andun talaga,
Sister Coronia, pakisuyo. Binanggit po na natutuhan ng mga apostol na kung talagang magtitiwala sila kay Jesus, hindi sila matatakot sa anumang bagay. Ngayon, ano naman ang matutuhan natin dyan sa awit 27:13? May kaugnayan sa dahilan ng paglubog ni Pedro na binanggit ni Jesus. Ano binanggit dyan sa awit? Ano bang matutuhan natin dyan? May reflection kay Pedro yan eh. Kaya nating dapat gawin din. Brother Umali, pakisuyo. Natutunan ko dito na yung pananampalataya gaya nga ng pagkukumpara ni Pablo, parang shield, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. So sa kaso ni Pedro, bakit ba nag-iba yung size ng pananampalataya niya? Nakadepende kasi yun kung saan siya nakatingin. Halimbawa, nung nakita niya yung bagyo, yung buhawi, sana binalik niya yung tingin kay Jesus. So natutunan ko dito, mahalaga din pala kung saan ako nakatingin. Halimbawa, yung problema hindi maiwasang isipin. Pero kung ikukumpara ko yung problema ko sa akin, wala akong laban. Pero kung ikukumpara ko yung problema ko kay Jesus, kukumpara ko yung problema ko kung gaano kakapangyarihan si Jehovah, kahit anong problema pa yan, walang-wala yan. Oo. Tama. So, yung binanggit niyo sa awit, yung pananampalataya, yun ang angkor natin na talagang magkaroon tayo ng pagtitiwala at kaugnayan sa Jehovah, hindi ba? No? At kapag mag-waver yun o medyo hina, may dahilan. At yun ang naranasan ni Pedro. Sister Rampe, pagkasayo po. Nang makita ng mga apostol ang ginawa ni Jesus, naramdaman nila. Sinabing talagang siya ang anak ng Diyos. Tama. Okay. Sister Sherin, Calso, pagkasayo. Maganda pa rin yung halimbawang pinakita ni Pedro, bagamat nawala siya sa focus at nagsimula siyang lumubog. Si Pedro kasi fisherman siya So for sure, mahusay rin siyang lumangoy. So pwede sana, nung lumubog siya, pwede sana siyang lumangoy, pabalik dun sa bangka. Pero hindi yun ang ginawa niya. Nag-refocus siya kay Jesus, hiningi niya yung tulong ni Jesus, at tinanggap niya yung tulong ni Jesus. Yan. Yun ang beautiful side dun, ano? Kasi nag-umpara. Sister Herutani, please. Nakapagpapatibay rin sa ating pananampalataya. Sa panahon natin, makakasigurado tayo sa pag dumating yung kaharian ng Diyos, si Jesus yung magiging hari. Magiging tiwasay ang buhay ng tao. Katulad ng pangako ni Jesus, aalisin lahat yung kadailanan ng pagdurusa, kahit na mga sakuna at kalamidad. Oo. Sigurado yun, ano. Sa supplemental question tayo, so ano ang matutuhan natin kay Jehovah hinggil sa bagay na ito? Ano ang matutunan natin kay Jehovah, mga kapatid? Sa ulat na to. Brother Udi. Magtiwala nga po kay Jehovah kahit na hindi kontrolado yung ilang mga sitwasyon. At totoo naman po, minsan personally, nararanasan din natin yung tulad bagyong situation. Halimbawa po, baka may nakasakit sa atin, kaya minsan gusto nating ilagay sa bibig natin o sa kamay natin yung hustisya. Pero kung gagawin natin yun, baka mas lalong maging tulad bagyo lang yung mga problemang yun. Kaya sa halip na tayo yung gumawa ng solusyon, hayaang magtiwala na si Jesus yung ulo ng congregation na kaya niyang payapain yung congregation sa pamamagitan ng pagtitiwala, hindi yung pag-solusyon sa sariling paraan. Okay. Brother Junel? Dito po sa Aral 84, nakita ko rin kung gaano talaga kapangyarihan si Jehovah. Kasi dito, ginamit niya si Jesus para ipakita na kontrolado niya yung panahon at yung mga elemento. So, gayon din po sa atin, sa panahon natin, maraming nag-aalala, masisira na yung lupa, maraming pollution, global warming, climate change. Kaya maraming ginagawa ngayon yung mga NGOs para gumawa sila ng mga pagbabago para matulungan daw na maingatan yung kalikasan. Pero dito may kita natin, si Jehovah kaya niyang ibalik sa dati yung mga bagay na sinisira ngayon ng tao, yung kalikasan. Mahusay, ano? Yung ano naman, tungkol sa personal na buhay natin, ano ba matutuhan natin dito? May kakapit natin. Brother Vince, Daulong? Kagaya po ni Pedro, no?
matagal na nating kapiling si Jehovah kung paano kilala na natin siya. Alam na rin natin na lahat ng umaasa sa Kanya ay hindi talaga nagkukulang. Pero dumarating yung panahon na yung pananampalataya na yun, nasusubok pag sa atin na nangyayari. Kaya matututunan natin dito na sa mga panahon na lumalabas yung ating kahinaan talaga at kakulangan sa pananampalataya pag nangyayari na sa atin personally. Pero dahil nga sa tulong at awa ni Jehovah, napalaking bagay pala yung mga kapatid sa organisasyon na napapansin nila yung kakulangan na yun na nangyayari sa atin at patuloy nila tayong pinatitibay. Sister Siki? Yung pagtitiwala na yun, sa panahon ngayon, napakahalaga. Ano man ang sitwasyon, huwag tayong bumitaw doon. Lagi nating tatandaan yung karanasan ni Job, na lahat na ng pangyayari sa ibabaw ng lupa, naranasan niya ng sabay-sabay. So napakahirap. Pero nakita natin sa ulat na yon, yung leksyon doon na binalik ni Jehovah ang lahat ng yon, nung nakita na ni Jehovah na dapat na siyang pagpalain. Na nabasa niya kay Job na nagtitiwala na si Job sa kanya. Kaya tayo rin ngayon, mas mahirap talaga ang sitwasyon ngayon. Sabay-sabay, tapos gusto natin tumulong sa relative o kanino man, pero ang hirap ng sitwasyon dahil nalilimitahan din tayo. Pero yung bagay na makita rin ni Jehovah na nagtitiwala tayo sa kanya, maliit o malaking problema, makukuha natin talaga ang pagpapala sa kanya. Okay, sa pamilya, may matutuhan ba tayo? Sa ulat na to, kongregasyon o sa ministeryo? Meron ba tayo may kakapit? Sister Iya? Iya, maglangit. Sorry. Yung application naman po sa pamilya, kapag may financial na problema ang pamilya, misunderstanding, or pagkakasakit ng isa or may stress sa pamilya. So minsan parang kinoconsider nating bagyo ito dun sa buhay ng pamilya. Pero katulad ni Pedro, pwede po tayong matakot kapag mas nakafocus tayo dun sa problema na kinakaharap natin kaysa kay Jehovah. Kaya naman kapag sama-samang nagpa-pray yung pamilya, nagbabasa ng Bible, andun po yung pagtitiwala kay Jehovah, mas nagiging kalmado ang isa at nagiging united yung pamilya. Kaya natututo rin tayong suportahan ang bawat isa na miyembro ng pamilya instead na magpanik. Sa kongregasyon, may bagyo. Magkakaroon ba ng bagyo sa kongregasyon? Paano natin matutunan doon? Brother Roy? Storm signal number 1, 2, 3. Posible yun. Pero dahil sa binanggit sa awit 27 verse 13, kapag tayo ay may pananampalataya, makikita natin ang kabutihan ni Jehovah. Ano yung kabutihan ni Jehovah? Ito yung mga pagpapala ngayon pa lang at sa hinaharap. So kung ngayon pa lang tayo ay handang maglingkod at handang magpagamit kay Jehovah, ano ang bagyo kaya natin mapagtagumpayan? O personal, nagka-problema tayo, Brother Ise. Sa kapatid, saan tayo titingin? Yun, isa sa mga problema sa kongregasyon yun, magkakaroon ng pagkakabahagi, may masasaway, may madidisiplina. So kung doon tayo nakafocus, o kaya maaaring madiskaril din yung ating pananampalataya. O kaya minsan, iniisip natin, merong nakaranas tayo ng kawalang katarungan sa loob ng kongregasyon. So isipin natin, kontrolado pa rin ni Jehovah ang mga bagay-bagay at itutuwid niya yun sa panahon na sa takdang panahon niya. Huwag nating tingnin yung kakamali. Brother Umali? Maaari ding ibang kapatid yung nakakaranas ng bagyo. Di natin alam yun. Pero maraming paraan. Halimbawa, natutunan ko sa mga pastol, mahalaga pala yung regular shepherding. Kamusta ka, kapatid? O paano pag hindi naman elder yung isa? Yung simpleng pagtapik sa likod, yung pangangamusta sa pulong. Talagang mararamdaman ng isa. Makikita natin yung problema ng kapatid, hindi siya nag-iisa. Pwede natin silang tulungan. Pangkaraniwan niya sa kongregasyon kasi family tayo, talagang magka-problema talaga. Familiarity kasi minsan no? Kaya ganoon yun. Kaya kapag makasalubong natin, ay baka naman bagyo ang tingin natin sa kapatid, umiiwas tayo. So, hindi ganoon May matututi, tingin tayo kay Jehovah, na perspective na talagang hindi sakdal nagkakamali. Para pinaumahan natin ni Jehovah, so ganoon din tayo dapat.
So, yun ang natutunan natin doon. Ngayon, dito tayo sa Aral 85. Galit kay Jesus ang mga pariseo kaya naghahanap sila ng dahilan para arestuin siya. Sinabi nilang hindi siya dapat magpagaling na may sakit kapag Sabat. Isang araw ng Sabat, nakita ni Jesus ang isang lalaking bulag na namamalimos. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tignan niyo kung paano tutulungan ng kapangyarihan ng Diyos ang lalaking ito." Dumura si Jesus sa lupa para gumawa ng putik at ipahid ito sa mga mata ng lalaki. Sinabi ni Jesus, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig ng Siloam at maghilamos ka." Ginawa iyon ng lalaki at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, nakakita siya. Hindi makapaniwala ang mga tao. Sinabi nila, "Siya ba yung dating nakaupo at namamalimos? O kamukha lang niya?" Sinabi ng lalaki, "Ako yung ipinanganak na bulag." Tinanong siya ng mga tao, bakit hindi ka nabulag? Naikwento niya ang nangyari, isinama nila siya sa mga pariseo. Sinabi ng lalaki sa mga pariseo, "May ipinahid si Jesus sa mga mata ko. Tapos pinaghilamos niya ako. Ginawa ko naman at nakakita na ako ngayon." Sinabi ng mga pariseo, kung araw ng Sabat nagpapagaling si Jesus, hindi sa Diyos galing ang kapangyarihan niya. Pero sinabi naman ng iba, kung hindi sa Diyos galing ang kapangyarihan niya, hindi siya makakapagpagaling. Ipinatawag ng mga pariseo ang mga magulang ng lalaki at tinanong, "Bakit nakakita na ngayon ang anak niyo?" Takot ang mga magulang ng lalaki dahil sinabi ng mga pariseo na ang sino mang mananampalataya kay Jesus ay hindi natatanggapin sa sinagoga. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam. Siya ang tanungin niyo." Paulit-ulit na tinanong ng mga pariseo ang lalaki hanggang sasabihin ito, "Nasabi ko na sa inyo ang lahat, bakit tanong pa kayo ng tanong?" Nagalit sa kanya ang mga pariseo at pinalayas siya. Hinanap ni Jesus ang lalaki at tinanong, "Naniniwala ka ba sa Mesyas?" Sinabi ng lalaki, "Oo, kung makikilala ko siya." Sinabi ni Jesus, "Ako ang Mesyas." Ang bait ni Jesus, di ba? Hindi lang niya pinagaling ang lalaki, tinulungan din niya itong magkaroon ng pananampalataya. Maraming salamat, Brother Eril, sa pagtulong sa amin sa palinaw na pagbabasa. Sa printed question tayo, paano tinulungan ni Jesus ang lalaking bulag? Ladies first. El. Nilawayan niya ang dumi at inilagay sa mata ng tao at sinabi, "Pumunta ka sa tubig at mag-take a bath ka." Thank you. Okay. Sige, meron pa? Okay. Yan. Ngayon sa sunod na tanong, bakit galit kayo sa mga pariseo? Galit kay Jesus sa mga pariseo. Sister Masangkay, pakisayo po. Galit ang pariseo sa dahilan na ang Panginoong Hesus ay nagpagiling sa araw ng Sabat. Tama, no? Sabat. Kaya sa kanila, hindi dapat gawin yun. Diyan sa Mateo 22:29, na binanggit dyan, ano man ang kaugnayan yan sa pag-angkin ng mga pariseo na hindi galing sa Diyos, pero nakapagpagaling? Anong masabi natin dyan? Ba't sinipi yan? Ano ang binanggit ni Jesus tungkol sa mga pariseo? Brother Roy, Mata? Itong mga pariseo kasi bulag talaga eh. Hindi nagbabasa ng kasulatan at hindi rin nila alam ang kapangyarihan ni Jehovah. Yung kaharap nila, Panginoon ng Sabat eh. May kakapangyarihan na magpagaling talaga yon. Oo. No. Wala silang alam sa kasulatan. Brother Junel, pakisayo. Katulad po ng binanggit kanina sa Aral 84, yung mga kasi nakabase lang sila sa tradisyon. Halimbawa, sa Hudyong tradisyon kasi, talagang binibilang nila ito na halos kasing pantay lang ng kasulatan. Kaya mas pinapahalagan pa nila yung tradisyon kaysa mismong doon sa pag-unawa, sa mismong sinasabi ng Biblia. Kaya dito may kita natin na nung hindi ginawa ni Jesus, hindi sinunod yung tradisyon na dapat walang ginagawa sa Sabat, talagang nagalit yung mga pariseo kaya sinabing hindi talaga siya galing sa Diyos. Tama.
Sa ating mga supplemental question, anong matutuhan naman natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Yung ginawa ni Jesus na pagpapagaling kay Toto mga Parisiyo. Sister Hirutani, please. Anong matutunan mo, Sister, tungkol kay Jehovah? Natutunan ko yung makahimalang pagpapagaling sa lalaking bulag ay nagsilbing paraan para mahayag yung mga gagawin ng Diyos na Jehovah. Tulad ng maraming iba pang pagpapagaling na ginawa ni Jesus, ipinaaninaw nito na taimtim na pag-ibig ng Diyos para sa pag nagdurusan sa katauhan at tinitiyak na ang pagiging mapagkatiwalaan ng kanyang pangako na wakasan ng lahat ng sakit at saka yung pagdurusa ng tao sa kanyang takdang panahon. Sa pamilya, paano kayo napatibay rito mga kapatid? Ulat na to. O sa personal ninyo, paano kayo nakapapatibay? Anong matutuhan ninyo o natin sa ulat na ito? Personal. Bilang hindi masakdal. Sister Ampi? Kung ano man ang nararamdaman natin sa ngayon, walang imposible sa Diyos na Jehovah. Bastang humingi tayo ng tulong, magdasal, at gawin natin ang kanyang kalooban. Kasi ang sabi niya, pag ginawa natin ang kalooban niya, gagantihan tayo. Tama. Sister Siki? Yung binanggit na ang mga Pariseo ay nag-judge sila kay Hesukristo dahil sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Pero kung babasahin natin yung kabuuan nun, sabi talaga ni Jesus sa kanila na mas mahalaga ang awa kaysa sa hain. Kaya walang mali talaga sa ginawa ni Jesus Christ sapagkat siya nga ang ng Sabat. Bilang pagkakapit, huwag din tayo mag-judge sa iba na, lalo na kung sa kapatid, dahil hindi natin alam ang kabuuan ng sitwasyon. Kunwari, nakita mo ang isang kapatid, ngayon mo lang siya nakita, pero ang dating sa'yo, ngayon lang siya lumabas sa larangan. Huwag mo nang sabihin. Kung yun ang nanonotice mo, huwag mo nang sabihin ito, lalo na't napapahiya lang yung kapatid. Hindi maganda talaga yung ganun, hindi nakakapagpatibay yun sa isa. Tama. At saka ngayon, check na lang naman eh. Wala nang... Brother Rode. May matutunan din po tayo dun sa may bulag na kahit nga po tunay na pinagaling na siya ni Jesus, kine-question pa rin yung pagkatao niya at posibleng mangyari nga din po dito sa atin yan kasi halimbawa po baka pinagdududahan ng iba yung motibo natin sa pagba-Bible study, paglabas sa larangan, pagdalo. Pwede pa rin nating tularan yung katangian ng bulag na kahit pinipressure siya, hindi pa rin niya binago yung testimony niya tungkol nga sa sarili niya. Pinapakita na kahit na may pressure, tapat pa rin siya kay Jehovah. Oo, sa larangan, sa ministeryo. Meron ba tayong mga dito? May kapit? Brother Jerer, Coruña. Yung mga tao sa ministry, minsan naniniwala sila doon sa laway. Baka nabati yung bata, palawayan. Kasi paniniwala yun ng mga tao. Kasi ginawa yun ni Jesus. Pero tandaan natin, yung ginawa ni Jesus na yun, yung himalang yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi yun dahil sa laway na nagpagaling doon sa bulag. Sinabi niya doon sa lalaki na ipinanganak na bulag na pumunta siya sa imbakan ng tubig sa Siloam at maghilamos. At ipinakikita doon yung pananampalataya ng yung lalaking bulag na pumunta doon sa lugar. At yun mismo yung nagpagaling sa kanya. Sister Mibilin? Natutunan ko rin nga po kay Jesus na minsan hindi rin pala maling baliin yung turo paminsan-minsan. Baka sa ministry, hindi kailangan agad ng Bible study natin na mag-Bible study agad. Baka minsan kailangan pala nila ng practical na tulong. So natutunan ko po na baka minsan kailangan din nila ng mag-usap, magkape muna instead na mag-Bible study.
Pwede. Sarap yung kape. Lalo burod. O, Sister Irene. Tandaan po natin na ang mga pariseyo po ay mga mapagmatuwid sa sarili. Yung kanilang tinitingnan lagi kung paano nila didiin yung mga nais o batas ni Jehovah. Kaya nawawalan sila ng empatya. Kabaligtaran naman po sila ng Panginoong Jesus dahil ang Panginoong Jesus naman po ay ginagawa niya isang bagay dala po ng empatya. Nilalagay niya po kung paano matutulungan ng isa. Sa katulad na paraan tayo rin po, kung mayroon tayong tinutulungan sa Biblia, hindi po lagi tayong panatiko o para bang by the book din. Kundi tutulungan natin silang mahalin si Jehovah dahil ayun po yung mga nais na hindi para po pabigatan sila. Sister Di Makali, pagkasuyo. May halin tulad din po yung taong bulag dun sa mga nakikita natin sa ministeryo kasi hindi naman talaga sila bulag na walang nakikita sa mata, kundi bulag sa katotohanan tungkol sa Biblia. Kaya yung pagpapagaling ni Jesus, hindi naman po tayo katulad ni Jesus na nakapaghimala, pero yung mga salita ng Diyos na galing sa Bible, yun po yung makakapagpabago sa kanila para manampalataya din po sila kay Jehovah. Maraming salamat sa inyo mahusay mga komento mga kapatid na abutan na ng oras. Paumanhin sa hindi natawag. Salamat din, Brother Chito Arjona, sa nakakapagturong pagtalakay na yon at sa pagtulong sa malinaw na pagbasa, Brother Erwin Francisco. Salamat mga kapatid, kasi nanatili tayong gising hanggang sa dulo ng pagpupulong na to. Mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo, pamumuhay bilang Kristiyano. Iba-iba yung tumago sa puso natin eh. Pero pwede natin i-share yan. Kung kayo ang tatanungin, ano yung gusto nyong ibahagi doon sa mga natutunan natin sa buong programa. O pakisuyo, Jehani, sa bandang gitna, sa ating Bible study. Natutunan ko po mahalin ng sarili. Mahalin ako ni Jehovah at ni Jesus. Dahil gusto nila na makalaya ako sa mga maling turo. Salamat. Na-appreciate namin yun, Jehani. Mga kapatid, pwede pa tayong magbahagi. Ano yung mga natutunan natin? Ano yung mga tumagos sa ating puso at isipan? Brother Tom Villavicencio, sa harapan, pakisuyo. Makikita natin doon yung halimbawa ni Pedro. Maaari sana siyang makarating doon sa Panginoong Hesus, pero nag-focus siya doon sa nakita niya yung bagyo. Ganon din sa atin, habang tayo ay naglalakad papunta sa paraiso, napakaraming hadlang ang pwedeng makagambala sa atin. Pero ano ang dapat natin gawin? Ngayon pa lang, patibayin natin yung ating pananampalataya para tayo makarating doon sa bagong sanlibutan. Salamat sa application na yun. Sister Lilia Vasquez, sa bandang gilid. Pakisuyo. Maganda yung halimbawang pinakita ng Panginoong Hesus. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Hindi lang yung sakit, kung hindi pinatibay niya yung tao para magkaroon ng pananampalataya. So tayo naman, hindi tayo nagpapagaling ng may sakit, pero nakakatulong tayo sa mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Kung tutulungan natin silang magkaroon din ng pananampalataya, malaking tulong yon para sa kanila. Tama yun. Gagawa natin yun. Mga kapatid, next week, salamat sa mga nagkomento at sa mga hindi natawag, pasensya na po. Next week, ano kaya yung aabangan natin, mga aral? Dito sa kayamanan mula sa salita ng Diyos next week, magfo-focus tayo sa mga katangian ni Jehovah. Magpapalayok. Ano ibig sabihin nun? Sa Isaiah 63:10, ano yung tinuturo nito sa isang katangian ni Jehovah? Sa pamumuhay bilang Kristiyano, subaybayan natin yung pagtalakay sa pagiging handa sa sakuna. Maraming balita ngayon dito sa Parañaque. Asahan ang hindi inaasahan. Abangan natin next week. Kaya maraming salamat ulit at angkop lang natapusin ang ating pagpupulong muli sa kung angkop, tayo, awit tayo ng papuri para kay Jehovah. Awitin natin ang awit bilang 119. Dapat magkaroon ng pananampalataya. Base sa Hebreo Gs 38 at 39. Pagkatapos, pakisuyo natin si Brother Casiano Barce sa pansarang panalangin.